May mga bagay na iniwan na natin sa nakaraan, mga alaala na pilit ng kinalimutan. Ngunit, paano kung ang mga alaala ay muling bumalik, hindi bilang simpleng memorya, kundi bilang isang sumpa? Ganito ang istorya ni Clara, isang dalagang walang kamalay-malay na ang kanyang pagbabalik sa lumang tahanan ay magbubukas ng pinto sa isang lihim na hindi kailanman dapat mabunyag. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, si Clara na lamang ang natira upang mag-ayos ng kanilang lumang bahay. Pagpasok pa lamang niya, dama na niya ang lamig at bigat ng paligid, para bang may mga matang nakamasid. Habang nililinis niya ang lumang bowl, may natagpuan siyang nakabalot na frame. Dahan-dahan niya itong binuksan, at laking gulat niya nang makita ang isang larawan ng batang babae. Ang bata ay kamukhang kamukha niya. Napakunot ang kanyang noo. Wala naman akong kapatid, bulong niya. Kinagabihan, habang nakahiga, narinig ni Clara ang mahihinang bulong mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumaba at tumingin. At mula sa frame, parang may boses na galing sa larawan. Ate, naaalala mo pa ba ako? Nanlaki ang kanyang mga mata. Inisip niyang guni-guni lamang iyon dala ng pagod. Ngunit sa mga sumunod na gabi, naririnig niya ulit ang parehong tinig. At napansin niyang ang mga mata ng batang babae sa larawan, ay parang sumusunod sa bawat galaw niya. Isang araw, may natagpuan siyang lumang kahon ng mga sulat ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ito. Doon niya natuklasan ang matagal nang itinagong lihim. Si Clara ay may kakambal. Pangalan niya, Isabel. Ngunit maaga itong namatay, at ang buong pamilya ay nagpasya ng huwag ng muling pag-usapan. Napaupo si Clara, nangingilid ang luha. Hindi pala ako nag-iisa noon, bulong niya. Sa sumunod na gabi, may narinig siyang iyak ng bata. Mula sa sala, nakita niya ang frame na kumikislap, tila may liwanag na nagmumula dito. At sa harap ng kanyang mga mata, dahan-daang lumabas ang isang maliit na kamay mula sa loob ng larawan. Ate, yakapin mo naman ako. Natulala siya, pero sa awa at takot, nilapit niya ang sarili at dahan-daang hinawakan ang malamig na kamay. Ngunit bigla siyang hinayla, parang may puwersang gustong isama siya sa loob ng larawan. Nabitawan niya ang frame at napansin ang mga guhit sa gilid nito, isang sulat kamay ng kanyang ina. Nakasulat, huwag mong hayaang makalabas si Isabel. Hindi na siya bata, isa na siyang anino. Kinilabutan si Clara. Ngunit huli na ang lahat. Nabasag ang salamin ng frame. At mula rito, lumitaw ang batang babae, nakangiti, ngunit ang mga matay pa ng galit at dilim. Kinabukasan, natagpuan si Clara ng mga kapitbahay. Nakasalampak siya sa sahig, yakap-yakap ang lumang frame, tila wala ng malay. Ngunit nang silipin nila ang larawan, hindi na bata lamang ang nasa loob nito. Sa tabi ng batang si Isabel, naroon na rin ang imahe ni Clara. Pareho silang nakangiti, parehong nakatingin. At ang frame, ay muling ibinalik sa bowl, naghihintay ng susunod na makakakita. May mga pangakong hindi natutupad. At may mga kaluluwang hindi basta bumibitaw. Sapagkat sa ilalim ng mga alaala, may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa dilim. Madilim na bahay, maulan ang gabi. Voice over, may mga silid na hindi dapat pinapasok. May mga lihim na mas mabuting nakabaon na lamang sa dilim ng nakaraan. Ngunit paano kung ang mismong tahanan ng iyong pamilya, ay may tinatagong sumpa? Andrea, isang dalaga, bumalik sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa probinsya matapos mamatay ang kanyang lola. Sa pagpasok niya, ramdam niya ang lamig, ang mga lumang gamit, at isang pinto ang laging nakasara sa ikalawang palapag. Laging sinasabi ng lola niya noon, Andrea, huwag mong bubuksan ang kwartong iyon, kahit kailan. Scene 2, ang unang gabing nakakatakot. Alas 4 hanggang alas 6:30. Sa gabi, habang natutulog siya, naririnig niya ang tunog ng mga yabag mula sa ikalawang palapag. Para bang may bata na tumatakbo sa loob ng kwarto. May maririnig ding bulong, bakit ka bumalik, Andrea? Kinabukasan, akala niya guni-guni lang. Nakahanap si Andrea ng lumang diary ng kanyang ina. Dito niya nalaman na dati palang may kapatid siya na bata pa lang ay namatay na sa loob ng kwartong iyon. Nakita niya ang huling entry. Kung sakali mang bumalik si Andrea, ipaalala sa kanya, huwag niyang bubuksan ang kwarto. Dahil nandoon pa rin siya. Sa ikatlong gabi, biglang bumukas ang ilaw sa loob ng kwartong iyon, kahit sarado ang pinto. Nakita ni Andrea ang anino ng isang batang nakatayo sa likod ng kurtina. Narinig niyang tinatawag siya, Ate, buksan mo ako. Ako si Miguel. Halos mabaliw si Andrea, gusto niyang malaman ang katotohanan. Sa kabila ng takot,
Nagdesisyon siyang buksan ang pinto. Malamig ang hangin na damapo sa kanya, parang may sumalubong. Sa loob, mga laruan ng bata, luma at puno ng alikabok. Ngunit sa gitna ng kwarto, isang kabaong ng bata. Biglang gumalaw ang takip, at dahan-daang bumukas. Lumitaw ang maputlang mukha ng batang lalaki. Umiyak ang bata at nagsalita, "Ate, iniwan mo ako. Bakit hindi ka bumalik?" Napaluha si Andrea. Niyakap niya ang multo ng kapatid. Ngunit ang yakap ay naging malamig, mabigat, hanggang sa maramdaman niyang parang hinihila siya papasok sa dilim ng kabaong. Nagising si Andrea sa sahig, nanginginig, hawak ang diary. Akala niya panaginip lang. Pero nang tumingin siya muli sa kwarto, nakabukas na ang pinto. At sa sahig, may maliit na laruan na hindi niya dinala kailanman. May mga kwento ng pamilyang hindi natatapos sa kamatayan. At may mga pintuang minsan, mas mabuting hindi na natin binubuksan.